Magsisimula ang ating kwento na makikita ang ating bida na gulat pa rin sa kanyang nalaman. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay, hindi ang clone ang dapat niyang pabagsakin, kundi ang tunay na Suhojang. Ipinaliwanag na kailangan niyang makalayo rito at hanapin ang totoong kalaban sa lalong madaling panahon. Ngunit nang tangkain na sana ni Chol Sekim na iwan ang clone, bigla na lamang itong tumalon patungo sa kanya at pinigilan ang kanyang pagtakas. Ipinakita na para bang hinahamon siya nitong manatili at lumaban. Dahil dito, hindi napigilan ng ating bida na mapamura sa inis. Kasabay nito, muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata, hudyat na napilitan siyang makipaglaban muli. Sa kabilang dako, ipinakita si Jingo Park na puno ng pagkainis at pag-aalala. Ipinaliwanag na malinaw na nalinlang sila ni Suho Jang. Karamihan sa mga slasher ay nasa gidyang pa rin at kakaunti lamang ang puwersang pulis at militar na natira sa Busan upang panatilihin ang kaayusan. Dahil sa siksikan ng populasyon sa likurang bahagi ng lungsod. Kapag tuluyang nagpakawala ng zombie outbreak si Suho Jang sa Busan, maaaring tuluyan ng walang matirang buhay sa Korea. Ipinaliwanag din na hindi lamang sa labas ng pader ang kanilang responsibilidad kundi pati sa loob. Ngunit sa sitwasyong ito, tila mula pa sa simula ay wala na talaga silang tsansa at malinaw na ang planong ginamit ni Suho Jang ay sadyang idinisenyo upang tuluyan silang wasakin. At dito, makikita si Jingo Park na pilit iniisip kung ano pa ang maaari nilang gawin. Pagkatapos nito, biglang inilabas ni Jingo Park ang kanyang flare gun at agad itong pinaputok paitaas. Makikita ang isang berdeng liwanag na kumalat sa himpapawid at nang makita ito ng mga slasher, halata ang kanilang pagkagulat. Dito ay ipinaliwanag na ginagamit ni Jingo Park ang mga flare gun bilang senyales dahil hindi posible na bigyan ng radyo ang lahat sa gitna ng labanan. Ang berdeng flare ay nangangahulugan na nabigo ang misyon dahil sa isang hindi inaasahang taktika ni Suho Jang. Samantalang ang pulang flare ay utos na manatili ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Dahil sa berdeng liwanag, may mga slasher na nagtaka kung bakit kailangan pa nilang manatili sa kanilang kinaroroonan kahit nabigo na ang misyon. Maya-maya, lumitaw naman ang asul na flare. Ipinaliwanag na ito na ang senyales upang umalis na ang ating bida mula sa battlefield. Lalong nagulat ang mga slasher nang makita nila ito. Pagkatapos, ipinaliwanag na tuluyang nabigo ang plano, kaya kailangan nilang panatilihin ang kanilang mga posisyon at tiyakin na makakabalik ng ligtas si Cholsa. Isang halos imposibleng gawain yon dahil napakalalim na ng pinasok niya sa teritoryo ng kalaban upang pabagsakin si Suho Jang. Isa ng himala na nakarating siya roon ng buhay, ngunit ngayon, mas mahirap na misyon ang nakaatang sa kanila ang mailabas siya ng buhay. Habang napapasigaw si Jae-yu habang tinatapos ang mga zombie sa paligid. Agad itong napansin ni Chol Se-kim. Kasabay nito, ipinakita si Jae-yu na handang magbukas ng daan para sa kanya kahit pa mga hulugan iyon ng sariling kapahamakan. Samantala, ang ibang mga slasher ay napapamura na lamang, ngunit malinaw rin sa kanila kung bakit hindi sila pwedeng umatras, may mga pamilya silang naiwan sa Busan, at sila na lamang ang huling depensa ng mga ito. Muling ipinaliwanag na kailangan talaga nilang magawa ito at wala silang karapatang magkamali dahil wala na ring ibang masisisi kundi ang kanilang mga sarili. Kaya mula sa kinatatayuan ng bawat isa, sabay-sabay nilang binubuo ang isang landas tungo sa iisang layunin at iyon ay ang bigyan ng daan ng ating bida upang makabalik. Habang makikitang patuloy pa rin ang paglalaban ng dalawa, naiinis na sinabi ng ating bida na kailangan na niyang umalis at ayaw na niyang makipaglaban sa clone. Subalit sa halip na sagot, tawa lamang ang ibinigay ng clone. Ngunit sa sandaling iyon, may isang biglaang pag-atake ang paparating. Agad itong napansin ng clone at mabilis na umiwas sa atake ni Lee Chorong. Dahil dito, napahinto ang tatlo at tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Lee Chorong sa ating bida na umalis na at pumunta kung saan siya higit na kailangan, tuparin ang kanyang pangako, at protektahan ng mga bata sa ampunan, pati na rin gabayan sila sa bagong mundo matapos ang labanan. Dahil sa kanyang sinabi, agad na tumakbo si Chol Se-kim. Napansin ito ng clone at tila may balak na pigilan siya, ngunit biglang hamarang si Lee Chorong sa kanyang daraanan. Kasabay nito, malinaw na ipinakita na hindi niya hahayaang makaalis ang clone ng basta-basta. Sa makalipas ng ilang sandali, makikita ang ating bida na nakabalik na at pagod na pagod. Agad niyang tinanong si Ari Min tungkol sa sitwasyon. Kaagad namang nag-abot si Ari Min ng tubig at ipinaliwanag na wala pa silang gaanong alam, maliban sa ang mga opisyal na nagtatago sa bunker ay nagsimulang ma-infect ni Suho Jang. At marahil ay patungo na rin sa bunker ang natitirang puwersa sa Busan upang subukang kontrolin ang sitwasyon. Agad naisip ng ating bida na kailangan na nilang magmadali. Habang tumatakbo, itinanong niya kung may paraan pa ba para makarating sa bunker sa tamang oras. Alam niyang may helicopter ang airborne unit pero kailangan iyon para sa depensa. Dito ay ipinaliwanag naman ni Arimi na may nakuha silang tulong mula sa isang babaeng kayang lutasin ang lahat ng problema gamit ang pera, walang iba kundi ang kanilang dating boss. Habang handa na ang chopper, makikita si Jaeyoung Choi na naghihintay at pinapamadali ang ating bida. Napangisi na lang ang bida nang makita siya.
Pero nang sasakay na ito, bigla siyang huminto, isang bagay na ipinagtaka ni Arimin. Dito na nagtanong ang ating bida kung kakayanin ba nilang pigilan ang mga zombie nang wala siya. Nakangiting sumagot si Arimi na wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito tulad ng obligasyon ng ating bida na talunin si Suho Jang. Sa narinig ng ating bida, napangiti siya, may kasamang determinasyon at kumpiyansa na hindi siya sasuko. Habang pinagmamasdan ni Arimi ng ating bida na paalis na, naisip niya na kailangan niyang pagbutihin ang sariling kakayahan at yaman para maipakita sa mundo ang hustisyang nabanggit niya noon sa get-together at para maituwid ang bulok na sistema. Sa loob ng chopper, ipinakita si Jaeyoung Choi na sasama bilang backup na labis na ikinagulat ni Chol Se-kim. Agad niyang sinabi na hindi pwede ang isang operator na makipaglaban sa ganitong sitwasyon. Ngunit ipinakita ni Jaeyoung Choi na kaya niyang makipaglaban dahil noon lahat ng operator ay kailangang ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa rito, may layunin siyang dapat gawin sa labanan at tiniyak niya na hindi niya ipapahamak si Cholsa kahit pa may kaunting pangasar sa tono. Muling naguluhan si Cholsa sa sinabi niya. Inisip niya na baka itinuturing itong isang utang kaya agad niyang ipinaalala na bayad na siya sa lahat. Ngunit bigla niyang binago ang usapan at seryosong sinabi na alam niyang may plano si Jaeyoung Choi dahil sa karanasan nito sa industriya at tiniyak na huwag lang itong mawawala o mapapahamak agad. Sa tono ni Cholsa, biglang naalala ni Jaeyoung Choi ang katauhan ni Suho Jang sa kanya. Sa kabilang dako, sa gate ng Bunker A10 sa Yongdo, makikita ang lahat na nakahanda at pilit na isinasara ang pinto para hindi makalabas ang mga zombie. Galit na nag-iisip ang general, kahit ginagawa nila ang lahat, hindi niya alam kung hanggang kailan sila makakatagal. Ilang sandali lang ang lumipas, nagulat ang lahat nang biglang maputol ang ginawa nilang harang sa pinto, na tila may napakalakas na tumama rito. Isang tauhan ang sumigaw na may naririnig siyang kakaibang tunog mula sa loob at nag-aalalang nagtanong kung sigurado ba silang walang zombie sa paligid. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumabog ang pinto. Kagad na kinasawi ng tauhan dahil sa pagkakaipit. Biglang lumabas si Suho Jang at sinabi na ang pinto ay ginawa para pigilan ng mga intruder, hindi para ikulong ang mga tao. Kasabay nito, umatake ang napakaraming zombie. Agad inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na magpaputok, ngunit isang mabilis na pag-atake ang dumating sa kanya at sa huli, kaagad siyang tinapos ni Suho Jang. Habang umatake si Suho Jang sa mga sundalo, sinabi niya na nakakatawa ang sitwasyon nung humingi sila ng tulong, wala silang ginawa, pero ngayon na may dapat silang ipagtanggol para sa sarili, bigla silang kumilos at nagmamadali. Lumipas ang ilang sandali at madaling natapos ni Suho Jang ang lahat ng sundalo. Nang makita niyang naruroon na ang ating bida, napansin niya na hindi niya inaasahan na makakarating ito ng ligtas mula sa Gijang. Sinabi ng ating bida na wala na siyang pakialam sa mga paligoy-ligoy at panlilinlang na ginawa ng pekeng Suho Jang. At gusto na niyang tapusin ang laban. Kaya wala na siyang balak magsayang ng oras. Sa sandaling iyon, sabay na sumugod ang dalawa at nagsimula ang kanilang sagupaan. Maririnig ang malalakas na salpukan ng kanilang mga sandata, dahilan upang pareho silang mapaatres. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Suho Jang at agad na kumilos upang umatake. Mabilis itong iniwasan ng ating bida, subalit sa hindi niya inaasahan, tinamaan pa rin siya sa mukha na bagay na ikinagulat niya. Muling sumugod si Suho Jang. Ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan na siya ng ating bida. Dahil sa lakas ng banggaan, napatras ang ating bida habang patuloy namang lumalapit si Suho Jang. Habang nanginginig ang kamay ng ating bida, napagtanto niya na lubos na magkaiba ang pakikipaglaban sa totoong Suho Jang kumpara sa pekeng bersyon nito. Samantala, ipinakita rin ang iniisip ni Suho Jang. Bagamat ramdam pa rin niyang lamang siya sa lakas, napansin niyang natutunan ng ating bida na gamitin ng husto ang lahat ng kanyang kakayahan at tila pinag-aralan pa siya upang bawasan ang kanyang kalamangan. Sa panig ng ating bida, ipinaliwanag na nakita niya noon kung paano lumaban si Suho Jang sa matanda sa pamamagitan ng mga video, at mula noon ay ginugol niya ang lahat ng oras sa paghahanda para sa laban na ito. Dahil doon, nagagawa pa niyang makasabay kahit papaano. Ngunit malinaw sa kanya na sa sandaling mag-iba ng paraan ng pag-atake si Suho Jang, o baguhin nito ang galaw, hindi na niya ito kayang salubungin ng harapan. Kaya napagtanto niyang kailangan niya ng isang paraan. At sa mismong sandaling iyon, biglang nakaramdam si Suho Jang ng paparating na pag-atake. Nagulat siya nang makita ang isang pana na mabilis na papalapit sa kanya, subalit madali niya itong napigilan. Dito, ipinakita na kinutya ni Suho Jang ang pag-ataking iyon at inakala niyang may kasama ang ating bida na tumutulong sa kanya. At sa sandaling iyon, may isang boses ang biglang nagsalita. Ipinakita na sinagot nito si Suho Jang at ipinaliwanag na maaaring ng tawaging kasama ang taong tumulong, ngunit hindi lamang iyon ang papel niya. Pagkatapos nito, ipinakita na may isang tao sa itaas. At doon makikita si Jaeyoung Choi. Dito ay makikita ang pagkagulat ni Suho Jang nang makita niya kung sino ang nasa itaas. Muling nagsalita si Jaeyoung Choi at ipinaliwanag na dati rin siyang naging kasamahan ni Suho Jang. Pagkatapos nito, ipinakita na nagkaharap muli ang dalawa, mga taong minsang magkasama noon, ngunit ngayon ay nasa magkaibang panig na.
Sa kabilang dako, ipinaliwanag na kahit umalis na si Cholse sa Gijiang, patuloy pa rin ang bakbakan. Ang pagbabantay sa frontline ay kasing halaga rin ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga nasa likurang bahagi. Habang pinakita si Jingu Park na nasa itaas ng isang shipping container. Doon, ipinaliwanag ang kanyang iniisip na kayang-kaya ng mga low-class slasher ang mga karaniwang zombie, kaya hindi mismo ang dami ng mga zombie ang pinakamalaking banta. Kahit ang mga Class A at Class B mutant ay kaya pa nilang labanan. Ngunit ang tunay na problema ay ang mga Class A mutant dahil sila ang kayang bumaligtad sa takbo ng labanan. Kaya kailangan silang mapabagsak sa lalong madaling panahon upang masiguro ang tagumpay. Dahil dito, tinawag ni Jingu Park ang task force upang alamin ang kalagayan. Kasabay nito, ipinakita si Sarangan na patuloy na nakikipaglaban habang sumasagot sa tawag. Sinabi niyang sinusubukan niyang makalapit sa kanyang target, ngunit masyadong malayo si Handgun Demon upang agad niyang maabutin. Ngunit pagkatapos nito, ipinakita rin ang kanyang ngiti at idinagdag na huwag mag-alala dahil may naiisip na siyang paraan para mapabagsak yon. Muling ipinakita na si Sarangan ay nagpasya na patumbahin si Handgun Demon. Habang patuloy siyang gumagalaw patungo sa target, naisip niya kung paano niya magagawa ito nang hindi napapansin ng mutant. Napansin niya na ang mga high-class mutants ay tuma-target lang sa mga slasher na pumatay ng maraming zombie o sa mga high-class slashers na inutusan ni Suho Jang na patumbahin. Dahil dito, tumigil siya sa pagpatay ng mga karaniwang zombie. Naiintindihan niya na mapapagod lang siya kung makikipaglaban pa sa mga karaniwang zombie at mahihinang mutant dahil maaari lang itong makakuha ng atensyon ng kanyang tunay na target. Para sa kanya, ang pagtalo sa isang handgun demon ay mas matimbang kaysa sa pagpuksa sa 10 pang karaniwang zombie lang. Kaagad na tumalon si Sarangan, handa nang atakihin ng mutant bago pa nito mabawasan ang bilang ng mga slasher. Ngunit naramdaman ng mutant ang kanyang pagdating habang si Sarangan naman ay napapangiti dahil alam niyang nagtagumpay siya sa kanyang plano. Sinabihan niya ang mutant na subukan nitong ihabol ang armas nito sa ganoong anggulo, isang bagay na alam niyang hindi na magagawa ng kalaban sa bilis ng kanyang paglusob. Subalit sa sandaling iyon, hindi man lang nasaktan ng mutant sa pag-atake ni Sarangan. Nagulat siya nang mapagtantong sobrang tigas ng balat nito, hindi basta-basta magagalusan. Dahil dito, agad naghanda ang mutant para bumawi, pero mas mabilis kumilos si Sarangan at kaagad siyang nakasunggab ng isa pang atake sa kalaban. Isinaksak niya ang kanyang sandata sa loob mismo ng baril ng handgun demon, kaya lalong nagulantang ang mutant. Agad namang umatras si Sarangan dahil tama ang kanyang hinala, kung mababarahan niya ang baril, mapipigilan ang paglabas ng mga bala nito. Nang malapit na itong pumutok, mabilis na inutusan ni Sarangan ang kanyang mga kasama na dumapa silang lahat. Nabigla ang mga slasher sa isang nakasisilaw na liwanag na halos pumawi sa kanilang paningin hanggang sa sumunod ang isang napakalakas na pagsabog sa gitna ng labanan. Nang tuluyang humupa ang makapal na usok mula sa pagsabog, makikitang nakadapas si Sarangan dahil sa tindi ng impact. Kasunod nito, bumagsak mula sa ere ang kanyang armas na muntikan na siyang tamaan, isang bagay na ikinagulat niya ng husto. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag na ang Class B slasher na si Sarangan, na kilala rin bilang The Guillotine, ay matagumpay na napatay ang Handgun Demon, isang mapanganib na Class A mutant. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba dahil napakalaking tulong yun sa aking channel. Salamat, mga kabute!